sinabit mo sa akin na memorandum at pinadala ng memorandum at dapat po lahat ay national ID. Ano po, kaya kaya natin mga matatanda, kahit hindi pa mga matatanda, kailangan na rin po magpa-national ID. Pwede pa rin po, isa pa rin po pwedeng gamitin natin yung mga marriage certificate original copy. Ano po, certified true copy. Yan po yung mga, nakita po ang eldest child ay pwede. Kaya lang po napansin po nung nag-validate dito sa Katanawan ay hindi nakikita yung birth date ng matanda. Kaya parang na-disregard na po nila ang eldest birth certificate ng anak ay hindi na gagamitin, hindi na pwede. Ano po? Anong nakaraan po ay po yung mga requirements pala, hindi ko nasabi. Yan po yung mga requirements. Ganun din po, kung meron na kayo, isa lang naman po yung mga binanggit po ng mga requirements, isa lang ang kailangan. Hindi po lahat ay gagamitin. Kung ano yung meron, yun lang po. Ganun din po ay may mga application po kayo na dapat pilapan. Ang fill up naman po, siyempre yung mga anak, kung sino yung marunong mag-fill up. Ano po, hindi na yung ating matatanda dahil medyo hirap na pong sumulat, kaya yun na lang ating mga anak. Ganun din po ay meron kailangan ang 2x2 picture, isang kopya, at saka whole body A4 size. Yan po yung mga kailangan. At ganun din po, pagkatapos makumply na lahat yung mga requirements, ay kailangang ipanotaryo natin. Ano po? Ganun din po, hindi po ako nagbibigay ng mga application hanggat hindi ko po na-check yung mga requirements. Dahil minsan nauna na pong ng mga nakalanta po ay binigyan ko na kaagad ng mga application. Kaya lang po ay mali naman pala yung mga requirements. Kaya kumbaga ay minsan ay dapat iayos muna. Ano po? Kaya kailangan bago po bigyan ko ng application, dapat nakita ko na yung mga requirements. Ano pa? Nung nakaraan pong parang April po, nakapagpa-payout na kami. Ano po? Siguro po ay meron ng taga rito na naka-payout. Hindi ko lang po tanda kung ano-ano mga barangay, pero 32 po yung aming pina-payout na octogenarian at nonagenarian, plus may isa po kitang taga San Isidro ng centenarian. Ano po, 100,000 pong maliwanag. Nakakatuwa. Ano po? Kaya lang po, after 1 week, namatay si Lola. Inintay na matanggap yung kanyang isang 100,000 saka namatay. Ano po? Kung baga naman po, halimbawa, namatay yung matanda, ay naka-birthday naman na siya. Pwede pa naman maklaim yung kanya, hindi na 100 dahil madagal lang po naka-100. Ano, yung kanya octogenarian or nonagenarian, basta't naka-birthday, bago mag-birthday at namatay yung matanda, pwede naman matanggap pa niya. Kumbaga may mga gawin lang po kita, yung mga SPA, mga kung ano, death certificate, yun po, matatanggap pa rin naman yung matanda. Ano po, hindi naman, kumbaga nakapag-apply sila ng mga nauna, tapos ay namatay, hindi naman makukuha. Makukuha pa naman po. Basta dun sa edad niya, na abot niya, 80, 85, 90, 95, makukuha pa niya. At ganito po, eksaktuhan, walang 81 or walang 91. Ano po, eksakto yung 80, 85, 90, 95. Ano po, ganun din po, baka may hindi pa nakakapagpalista. Noong 2024 ay may mga isinabit at may sinabit na po kami na nag-birthday. Ano po, basta March 17,
to December 24. Kung hindi pa sila nakakapag-apply, pumunta lang po sa opisina para mag-apply. Ano po? Ganun din po, kung sila ay sa 2026, 27, 28, at mag-80, 85, 1995, pwede na rin pong magpalista. Ano po, OSCA office naman po, pagka gano'n yung sa year 26, 27, at 28. Meron na rin po mga nakapagpalista na isubmit na rin namin, pero pwede pang magpahabol. Ano po, kaya kung gusto nyo, yung mga lola nyo, yung nanay nyo, may edad na ganoon ay mag-report lang po sa aming opisina or sa OSCA office. Ayan lang po siguro yung karagdagan. Baka may mga tanong, yun na lang po. Ano po? Kapag kung kay nanay, sinanap po 99 na. 99 years old na po. Ngayon po, 2025. Ngayon pong December. Ay, yung pong kanyang ipinalan, hindi na po mag-renew na po rin ng bagong file. O yung dati nakapile na lang. Ay, hindi po tatay. Dahil siya ay ngayon 2025-99. Ibig sabihin po, sa 2026, siya ay centenarian dahil 100. Kailangan pong ipalista sa OSCA office. Lista lang naman po, pero yung mga requirements, hindi pa. Hindi na po yun. Okay po. Dahil kumbaga, sure naman na may mga birth certificate yun dahil nakagamit na siya noon at nakatanggap na rin. Pero, dun sa 100, lista lang po. Hello. Ano mali po yung kung centenarian at isang Octogenarian, nonagenarian, centenarian. Kung nakuha niya yung octo, umabot siya ng 80, di nakuha na rin niya yun. Nakuha niya yung una, nakakuha siya. Nakuha rin niya yung pangalawa. 85. Makukuha rin magapon niya yung pang centenarian. Oo, basta Ayun, umabot po siya ng isang taon. Okay po. Meron pa nga po siyang nonagenarian. Dahil bago mag-100, madaan siya sa 90, madaan siya sa 95, bago mag-100. Okay po yan, makukuha lahat. Follow-up po question ko po doon. Since may makukuha ang octogenarian, nonagenarian, centenarian, same amount po ba yun, ma'am? Okay po. Ang octo at nona po ay 10,000. One stamp po na matantanggap. Pero ang centenarian, yun po ay 100. Dami. Tanggap po ha, hindi 100 dahil. Sana kita Pinatapos po ako. Yung lola ko po ay 19 na noong November 27. Dami po. Paano po ako mag-a-apply para sa lola ko? Emi, yung lola mo ay na 19 na. 19 ng November 2024. Opo, opo. Kaya pwede siyang mag-apply. Ay, nagpalista na po ako dun sa kay Oscar. Opo. Magkuha na po kayo para mabigyan po. Dalhin lang yung mga requirements para mabigyan pa po kayo ng application. Ay, halimbawa po wala siyang ID na halimbawa yung tulad ng national ID. Ang sabi kasi nung una ay yung sa pinakapanganay na anak. Yan na nga. Ay, pwede na po yun. Hindi po. Ay, Hindi na po sinabi ko kami kanina. Hindi. Hindi na po. Kailangan po yung, ano pong mga ID na? Voter certification. Ay, hindi na po. Hindi na po naboto. Birth certificate. National ID po ang kailangan. Parang ngayon naman po, kung hindi pa wala siyang birth certificate, pwede namang magpa-late registration dahil matagal pa naman po. November pa. Gawa po nung nangyari, yung birth certificate niya, dati ay bagay parang
inakuha namin sa NSO, eh paano hindi naka-registered? Ay, kung ganun po, late registration. Ay, napapagawa. O ipagawa niyo na para 2 weeks or 1 month, pwede pa. Ay, Thank you. Meron pa po. Ako po, paglilinaw lang po, ma'am. Marami pa pong nagtatanong pumunta sa amin sa barangay. Yung tungkol po sa RRN, yung registration reference number. Ito baga po ay para sa ma-payout lamang ng mga senior o sa lahat ng senior. Pwedeng kumuha. At tayo po ay inadapt na ng national. Dati kita ay under ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ngayon po ay kita National Senior Citizens Association na. Kaya kumbaga po yung NCSC, kung tawagin po, pinagsip, ay gumawa sila ng isang system para maalaman nila ilan na talaga yung population ng senior citizens sa buong mundo. At yun po yung kailangan nating gawin. Lahat, hindi lang po ang mga social pensioner, lahat ng miyembro ay kailangan magparehistro sa NCSC. Madali lang po yun. Google lang po kayo, NCSC. Tapos may mga manabas ng mga question, medyo mga bahaba, pero hindi naman po applicable kay nanay or kay tatay. Pwede lang po kayo. Sa kasunod na kayo mga question. Tapos, pagkatapos, makikita nyo, send po. NCSC lang po. Maya-maya, manabas na yung congratulations, manabas na din yung number na RRN kung tuwagin. Yan po. Cellphone lang po. Basta marunong mag-cellphone, syempre may data dapat. Ano po? Yan lang po. May tanong pa po, mga senior. Okay po. O si Diggs daw ang mabunot. Si Diggs daw. Si Diggs daw. Okay, para po sa isang 5 kilo ano? 5 kilong bigas. Galing po sa inyong abang lingkod. Asuyo po nung master list. May asan? Wala pong number 150. So, pick up ulit ka, Utoy. Wala po yan. Kasi 1 to ano lang tayo. 1 to 1, ilan ba yan? 120. Number 11. Sino po number 11? Ang number 11 po ay si MM Salubante. Ang aming pong SK. Galing po sa inyong abang lingkod. Picture nga. Kagawad Mailo. Hawak din yung bigas mo. Uwi ko yan. Okay po, isa pa. Galing po kay Mabel. Sa atin pong minamahal na anak ng ating kapitan, from Mabel. Sige, ba? Busog na pala. Lucky number 84. Toribio Mendoza.
Galing po kay Moira Alas, ano po? Sipin mo, batang-bata, pero nakabukas na po ang kanyang kamay para sa pagbibigay. Ano po? May kasabihan nga, it is better to give than to receive. Tama Pero ang po. magre-receive po ngayon ay Lahat ng mga number viewers 80. Ay! Favorite ko. Jenny Noblisala. Swerte, Swerte copyright. mo. Oy, itlog ang sinapa. Mag-alaga ka ng madaming itlog. Guys, Sige, habang nagme-merienda pa po kayo. ang daming pang pritong itlog niyan. Dishwashing. Oh, Number. huwag yan mga palula. Dobling 9. Masipag ako mag-uwi. 99. Nancy Resurrection. Swerte mo! Congrats po! Masipag si Ate Nancy. Ang ulit. Kay Mabel. Sana po ng ating pinagtitigan. Dali ka sa akin, Ate Nancy. Pinagtagan ng kapita. Ate Nancy! Shout out! Okay, tahimik po. Shout out! Galing po ito sa Alona Party List. Masipagin sa... Ito po ay special prize. Hindi. Ito po yung tinatawag naming lucky number. Hindi po kami kumuha ng early bird. Kasi lagi na lang early bird. Nakakaumay-umay. Ano po? So, ang lucky number po na magkakamit ng Alona Easy Kalan. Since Shout na out, ang birthday Alona. po ng ating Naman. galang na kapitan ay number. Number ano? Sino po ang number 15? Hostino Natividad. Kamunti ka na! Kinabahan na. Kinabahan Kasama ako. ba tayo dito? Shout Okay, out! kumuha po tayo ng number ulit. Lucky ulit. Since na ang araw ngayon, anong araw po ngayon? Okay, sanapin natin number 28. Christina Pa. Masipagan magluto. Ano po? Kasi po ay ano na po yung lucky, lagi na lang early bird. So iba naman po. Okay po. So maraming salamat po. I hope po na kahit pa paano pangapyaw. Nag-enjoy po ang bawat isa sa atin. Wag po kayo mag-alala. Napakadami pa pong prizes. Napakadami pa pong itlog. Guys, away Ano ko na po? guys yun, no? Sa itlog. Okay, sa itlog daw. So, nabusog na po ba kayo? Busog na. So, kung busog na po kayo, busog ng ating tiyan, Opo! busugin naman po natin ang ating mga kaisipan. Ano po? So, sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo ang aming lubhang iginagalang Sir Edwin Ortiz tungkol po sa kanyang... Sir Edwin? So baka po merong mga gustong ipahatid ang ating ating midwife, Ma'am Edna, for some reminders para po sa ating mga kabarangay. Wasak ang Maraming salamat po, Kagawad rapol. at Kagawad Lori. Sa pangunguna po ng ating Kapitan Digno Abilia, sa kanya pong bumubuo ng sanggunian, sa lahat po na nandito at sa ating mga bisita, kagaya ni Sir Edwin, kay Ma'am Josie, si Sir Jason. Magandang hapon po sa ating lahat. In behalf of Rural Health Unit po, sa pangunguna ng aming head, si Dr. Aisel Comeso at saka po si Dr. Nelson Ligay. May mga kaunti lang po siyang gustong iparating sa atin. Ito po yung
schedule po ng ating rural health unit. Dahil kahit po ilang buwan na po sila nakalipat doon, marami pa rin pong mga pagbabago. Siyempre bago talaga, may mga naliligaw. Ang ano po ni doktora dito, yung pamasahe ng tao at abala nakakaawa. Kaya may mga serbisyo po doon sa Super Health Center sa Madulaw na gusto niyang iparating. Tuwing Monday po, Monday to Friday lang po ang ating schedule doon. Dahil sa Sabado-Linggo, wala pong tao doon. Pag po Monday, maga, may check-up. Pag naandito po ang doktor, kung kayo naman po'y taga rito, bago po kayo umahon, ahonin po ang tawag doon sa Super Health Center para magpa-check up, magtanong po muna kayo sa lying in kung may doktor. Dahil po naman magpapa-check up na kayo doon, mamamasahe kayo, pagdating pala wala sila. Nasa training, nasa seminar, nakakaawa daw naman po ang tao. Ano po, para hindi mabuyo na ang pasahe balik-balik, 50 pesos po ang sulong. Ang singil ng mga tricycle, hindi ko po alam bakit ang mahal. Sa hapon po, merong counseling ng HIV. Tuwing Monday po yun. Tuesday po, sa umaga, koleksyon ng plema. Check up din po sa hapon ng anti-rabies. Tuloy na ang vaccination. Ano po, Tuesday at Friday po yun. Ang vaccination ng HIV. Pag po Wednesday, check up sa umaga. Tapos po magpapa-schedule din ng ang mga doktor po pagka Miyerkules o Wednesday, naahon sila ng barangay. Pero may naiiwan po. 3 po sila dun eh. Kaya may naiiwan isa. Tapos po, sa hapon po ulit ng Miyerkules, HIV counseling po ulit. Tapos, ang buntis naman po, tuwing araw ng buntis, pagkagaling sa mga barangay, may nakita kaming mga hindi normal. Ang referral po namin ay tuwing Huwebes, ang araw ng buntis. Kasama po nun ang PWD. Huwag po natin, ang gusto lang po nila, masegregate para daw po yung halimbawa, may sakit na mayroong sa baga, makakahalubilo ng buntis, yun naman buntis ay kaya lang pumunta ron ay magpapacheck up lang ng tiyan niya, nahawa na siya nung kung ano pang sakit sa baga. Ano po, para maiwasan natin yung sakit paghawa-hawa. Yun daw naman po mga PWD, minsan naman wala silang nararamdaman, walang karamdaman, pero nahahawa din. Tapos, counseling po ulit sa hapon ng HIV. Kung yung pong Friday, umaga, may check-up, hapon ang rabies ulit. Sa amin po sa lying in, 24/7, bukas ang lying in, pwede po kayo magtanong doon. Libre po ang panganganak, libre ang newborn screening, maliban po doon sa tubig na 50 pesos na pangligo doon sa baby. Ang family planning po, pwedeng hindi na umahon ng Super Health Center, pwedeng dito na iturok kung magpapaturok. Kung magpapa-implant po, libre din, dalahin lang po ang PhilHealth card. May implant po kami ngayong July 7 at 22. Yung po magpapacheck up ng IUD, libre din po yon dito din po sa lying in tuwing Friday. Acetic acid was o yung screening po ng cervical cancer every Friday. 3 days wala pong talik muna kay mister. Pwedeng sumiping, di po, yapos lang. Ano po, dahil yung po naman ay para sa amin na, kawawa naman kami pagbuklat namin. Ay po, ano po. Kaya, yun lang po hiling namin, 3 days. 3 days po bago magpakonsulta sa amin, dapat ay wag muna makipag-jerjera ang tawag nila. Okay. Tapos po, yung pong anti-flu vaccine natin at saka pneumonia, dadating po ang ating vaccine ay 4th quarter. Yung pong mga senior, yung pong ating mga pinatatawag